Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na buhay, tapat, at makapangyarihan sa lahat ng nagawa ng kalangitan at ng kalupaan, nakikita at hindi nakikita. Sambahin, purihin at dakilain ang iyong pangalan. Amang Yahuwah, we come unto you, lumalapit kami sa iyo, at muli po kami napapalinis sa aming mga puso kay Isabel. Linisin mo po kami at bigyan mo po kami isang banal na tahanan ng iyong Espiritu. Sanctify us, bawat isa sa amin na makakasige sa ating mga puso. Tanggalin mo lahat ng hindrance at kung ano man mga bagay na makakaagaw sa aming atensyon sa gabing ito upang hindi namin maunawaan ang mga salita. Ama, puspusin mo po kami ng iyong Espiritu nang aming maunawaan ang iyong mga salita. At sa pag-aaral namin ito, Ama, samahan mo po kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu. At hayaan mo nga ang karunungan buhat mo at ang iyong buktong na anak namin, Panginoong Yahushua sa maan. Hinihingi namin ng wisdom na nagmumula sa iyo. At ikaw ay mahabagin na nagbibigay sa amin ng karunungan. Gayon na rin na tanggalin mo lahat ng mga gawa o plano ng aming mga kaaway. At kami mga pagpatuloy sa kabanalan sa gabi nito. Kaya ang mga iyong mga anak ay maging isang bukas sa sildan. Ang kanilang mga puso ay pag-umupawin mo, Ama, ng iyong karunungan sa gabi nito. Turuan mo po kami sa mga bagay na hindi namin pa nalalaman. We acknowledge you sa aming kalagitnaan, Master Yosa. At ikaw ang manubalahati sa aming kalagitnaan. Ama, um, hayaan mo nga ng iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, karunungan, kabanalan ay bawat isa at kami nagkakaisa sa spirito at nawa maging we claim na ito ay magiging katagumpayan sa bawat isa ng aming pag-aaral ay. Salamat po sa iyo lahat ng papuri, ng pagsamba, pagdakila sa pamamagitan ng iyong anak at ng Panginoong Yesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Siguro sis, tutuloy ko na. Amen. Sige po kapatid, hallelujah o Lord. Apo. Dun sa hallelujah. Hallelujah, hallelujah, no? Ah, isang magandang gabi po sa bawat isa at purihin ng Diyos Ama sa buhay ng bawat isa sa atin. At gayon na rin, no, ang kanyang buktong na anak na ating Panginoon. Binabati ko po lahat ng mga naaabot nitong video na ito, itong live na ito, mga kapatid, no? Pwede nyo pong ulit-ulitin sapagkat ito ay naka-record naman. At binabati ko din lahat ng mga kasamahan natin, mga kapatid natin sa kabanalan na nanonood ngayon. At gayon na rin sa lahat ng mga bahagi ng Iglesia ng Diyos sa katawan ni Kristo. At gayon na rin sa lahat ng mga ah, kapatid natin yan sa ibang bansa, no? O kung ano oras man, yung oras dyan, mga kapatid. Purihin ng Diyos sa magandang araw, gabi, hapon, umaga. Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat ito. So ngayon, mga kapatid, no, nais po natin pasimulan yung ating pag-aaral, no, sa libro ng mga gawa o Book of Acts. At bakit natin napag-decidean, no, na aralin ito? Sapagkat nais natin maunawaan, mga kapatid, no, na kasi yung Acts yun yung ano yun yung nagiging bridge natin, no, sa mga sulat ni Pablo at sa sulat ng mga apostol, mga kapatid, no. At tayo ay binibigyan tayo ng ah, kaalaman sa kung paano namuhay ang mga sinaunang mga mananampalataya. Ang tawag sa kanila early church, no? Ang tawag ko naman doon ay sinaunang iglesia. Kasi ang church kasi, no, sa ah, sa Greek ay ecclesia, mga kapatid mo. Ecclesia. Ecclesia talaga yung tawag sa mga sa katawan. Ecclesia ng Diyos.
At para malaman natin, no, paano sila nabuhay, maunawaan natin, no, kung saan pinupulot ni Pablo yung mga sinasabi niya ng mga kapatid. Kung paano siya napunta sa iba't ibang bahagi, no, like ng mga taga-Corinto, mga taga-Efeso, Thessalonica, no? So lahat ng yan malalaman natin doon. At hindi naman natin alam lahat ng bagay, kaya nga tayo nag-aaral mga kapatid, no? At samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral at nawa madami tayong mapulot, no, ngayong gabing ito, no? So before we start, gusto kong bigyan ng introduction, no? Ah, lahat naman tayo kilala natin kung sino si Luke. Meron ba dito hindi nakikilala si Luke? Akala ko nga dati mga kapatid, si Luke ay bahagi ng 12 disciple. Yun ang akala ko dati kasi yung four main gospel natin, no? Yung tawag doon, yung Matthew, John, Mark, tsaka Lucas, no? Kaya iniisip ko siya ay bahagi ng mga disipulo, mga sinaunang disipulo, no? Pero bigyan natin ng konting background. Sino ba si Lucas? Sino ba si Luke? No? Alam niyo ba mga kapatid, no, na si Lucas ay disipulo ni Pablo. Siya ay isa sa mga disipulo o tagasunod, no? Tinuturuan, dinidisciple nga eh, so yung tinuturuan. Tagasunod siya ni Cristo, pero sa pamamagitan ni Pablo, siya ay nakaalam, no, ng mabuting balita. So ibig sabihin, kasama niya si Pablo. At si Lucas ay hindi isang mangmang, mga kapatid, no? Siya ay marunong. Kaya nga siya nakapagsulat eh, no? Ano ba yung mga nasulat niya sa tingin po natin, no? First of all, yung libro ni Luke, ng Luke. And I believe, ito din, yung Acts. Mamaya aalamin natin, no? Paano, anong ebidensya yung makikita natin na si Lucas yung sumulat ng Acts, ng Book of Acts. Ayan. Uwi ng Diyos. So, yan, no, mga kapatid, no? Ah, may trivia ako sa inyo, mga kapatid. Alam niyo ba na si Lucas ay hindi isang Hudyo, kundi isang Hintil? Si Lucas ay isang Gentile, mga kapatid. Baka nagkukwento lang ako, no, mga kapatid. No? Meron naman tayong mababasa nan. I-share ko po maya-maya. Ay, hindi pala nakashare ang aking screen. Wait lang po. Pakitignan nga po kung maliit o malaki. Yung nakashare. M- Maliit po, no? Nababasa ko ba? Tama lang naman. Ayan. Naka-zoom siya. Ayan. Para po makita po ninyo, mga kapatid. Ayan. So, paano natin nasabi, no, na si Lucas ay isang Gentile? Mababasa natin 'yan sa libro sa ano, sa sulat ni Pablo sa Colossians 4:10 to 14, 4:10 to 11 and 4:14. Basahin natin yung basahin natin tong Colossians 4:10 to 11. Ito dito, binabati ni Pablo yung mga kasama niya, no? Kasi pang ano na 'to, eh, parang pang pagtatapos na, syempre 'pag matatapos na yung sulat, babatiin mo na yung mga gusto mong batiin. No? So dito, binabati niya yung mga kasama niya. Sabi dito, kinukumusta kayo ni Aristarco na bilangguring kasama ko at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon ng billing sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Kinukumusta rin naman kayo ni Jesus, no? Nakilala rin sa pangalang Justo. So, medyo may kapangalan siya, ano mga kapatid, no? Nakilala rin sa pangalan Diyos. Itong Jesus na to, mga kapatid, hindi to yung ating Panginoon, ha?
Kapangalan lang niya, no? Pero hindi siya tumutugma doon sa sa Yahusha. Iba yung pagkaka-assemble ng pangalan na yan, no? Na sabi niya dito, nakilala rin sa pangalang Justo. Ibig sabihin kasamahan nila yun. Kasamahan nila tong Justo na to, no? Sabi niya dito, ito pakinggan niyo. I believe tong si Marcos na ito yung sumulat ng Mark ng Gospel of Mark, no? Sabi dito, kinukumusta rin kayo and silang tatlo lamang ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ko rito sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sila'y malaking tulong sa akin. So dito, nagpakilala siya, no, ng mga kasama niya at pinakilala niya yung mga kasama niya lamang na Hudyo. Sino yung mga kasama niya lamang na Hudyo? Si Aristarco, si Marcos, at si Justo, no, na ano din, kapangalan din ni Jesus. Alright? So, tingnan naman natin, no, saan napunta si Lucas? Sa 14. Kung babasahin natin yung 14, mga kapatid, no, punta tayo. Ayan, no. Nangangamusta rin sa inyo si Demas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, na si Lucas ay hindi Hudyo, no? Hindi siya Hudyo. Siya ay disipulo ah, ni ni Pablo, obviously, at siya ay isang physician o isang manggagamot, no? Kaya nga merong hospital na pangalan Saint Luke. Doon kinuha yon kay Lucas, no? Kay Lucas kasi nga si Lucas ay isang manggagamot, no, di ba? May trivia na tayo, mga kapatid. So yun nga, no. So nakita natin yung ebidensya na si Lucas ay hindi isang Hudyo kasi hindi siya kasama doon sa pinakilala ni Pablo na mga, na mga kasama niyang mga Hudyo. Alright. Pero kasamahan din nila tong si Lucas. Nangungumusta rin sa inyo si Demas, no? At ang minamahal natin manggagamot na si Lucas. So yun, no, mga kapatid. So ibig sabihin, no, ah itong libro ni Lucas, Luke, ilang discipleship ng dinaanan, no, bago dumaan kay Luke. Ibig sabihin, from 12 disciple, yung mga 12 disciple, tapos syempre after nun, 3 years, di ba? 3 years silang kasama dun sa discipleship ng ating Panginoon sa ministry. After nun si Paul, nung namatay na ang ating Panginoon. At si Paul, after nun si Lucas. So medyo malayo na. So ibig sabihin, no, kung ituturing natin, no, yung sulat ni Lucas, hindi siya first witness. Hindi siya kagaya ng sulat ni Matthew, yung sulat ni John, no, yung sulat ni Peter, na sila talaga yung mga witness talaga na nahawakan si Yahusha, no? Malamang nagkayakapan na sila, no? O kaya nakita nila, naamoy nila, narinig nila yung boses, no? Sila talaga yung witness. Pero itong si Lucas, ah yung sulat niya ay gaaling sa mga naituro sa kanya nila Pablo at ng mga apostol. Ibig sabihin, yung mga sinulat niyang yon, hindi yung galing sa sarili niyang kaalaman. May nagturo sa kanya, mayroong nag-disciple sa kanya para maisulat yung libro ni Lucas, no? Yung Book of Luke, Gospel of Luke, mga kapatid, no? And this Gospel of Luke, dahil si Lucas ay isang Gentile, alam nyo ba na itong Gospel of Luke, no, sa four Gospel, ito lang yung Gospel na isinulat, no, isinulat para sa mga Gentile, para sa mga Hellenized.
Pag sinabing Hellenized Jews, no? Ibig sabihin na Hellenized Jews. Ibig sabihin, sila yung mga Hudyo na nakapagsasalita ng Griego. Ibig sabihin, meron silang kaalaman kung paano sumulat ng Griego, kung paano magsalita ng Griego, at meron din silang experience na makasalamuha yung kultura ng isang Griego. So sinulat tong book na to para sa kanila. Kaya kung titingnan natin no, sa libro ni Lucas, no, detalyado. Detalyado yung mga pangyayari. No? Nagsimula kung paano pinanganak si John the Baptist. No? Kasi nga, ang mga Gentile, hindi naman nila kilala si John the Baptist. No? Wala silang idea saan nagmula si John the Baptist, yung mga Gentile. No? Wala silang idea. So pag nagbasa sila ng scripture at binasa nila yung John, biglang John the Baptist na kaagad nandun. Saan nanggaling nga si John the Baptist? No? Paano nagkaroon ng John the Baptist? So doon sa sulat ni Luke, dinetalyado niya, no? Para mas maunawaan ng mga Gentile. Alright? Kasi kung ang Hudyo, okay na sa kanila yung yung gospel ni John. Bakit? Kasi nakilala nila si John. Sino yung tatay niya, sino yung nanay niya, sino yung mga kapatid niya, no? Kung paano siya pinanganak, kung paano siya namuhay. Detalyado, alam nila kasi nga sila ay mga Hudyo na. Pero yung mga Gentile, walang idea dun sa bagay na yun. Kaya detalyado. So, ibig sabihin, yung expected audience ni Luke is mga Gentile at mga Hellenized Jews. And kung Gentile ang kanyang expected na audience, ibig sabihin, etong Lucas ay naisulat sa Griego, sa Greek, no? Meron ba tayong ebidensya na para talaga sa mga Griego, no? First of all, no, meron ba tayong ebidensya na itong Acts ay naisulat, si Lucas talaga yung nagsulat? Meron ba tayong ebidensya? Meron, mga kapatid. Salamat sa Diyos at meron, no? Yun muna yung sagutin natin. Introduction pa lang to, mga kapatid, na. Si Lucas ba ang sumulat? Dalawa yan, no? Book of Acts, Book of Luke. Tingnan natin, ha? Sa 1 ng Book of Acts, sabi dito, mahal kong Teofilo. Sabi diyan. Ibig sabihin, yung author na to sumulat kay Teofilo. Hindi pa natin kiniklaim na si Lucas. Kasi nga, yun nga sasagutin natin. Si Lucas ba yung nagsulat nito? Hindi pa natin kiniklaim, no? Mahal kong Teofilo, no? Sabi dito, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Yahusha buhat sa pasimula. So dito makikita natin, yung author netong Acts, meron siyang unang libro na naisulat. No? At doon sa unang libro niyang sinulat, sinalaysay niya lahat ng ginawa at itinuro ni Yahusha ng pasimula. No? Tingnan natin, no? Meron tayong dalawang bagay na makikita dito, no? Meron siyang sinulatan, si Teofilo, at meron siyang unang aklat na sinulat. Masasagot kaya natin kung sino? Sagutin natin, pag binasa natin yung Luke 1. Basahin natin yung Luke 1, ha? Kagalang-galang na Teofilo. Ibig sabihin, no? Yung Acts 1 tsaka Luke 1, parehong sinulat para kay Teofilo. Okay? Sabi dito, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin. Sabihin, merong nagturo kay Lucas kung ano yung isusulat niya, no? Meron nag-disciple sa kanya, no? Ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at tagapagngaral na ng salita ng Diyos. Sabihin, yung mga disciple pala, doon niya kinuha yung mga laman ng kanyang libro ng gospel niya. Yung mga saksi. Sino ba yung mga saksi? Mga kapatid, no? E di yung 12 disciple. Alright. Sabi dito,
Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para kanino? Sa iyo o sa inyo? Sa inyo. So, ibig sabihin, meron siyang audience, hindi lang si Teofilo. Meron siyang mga kasama na gusto niyang bahagian ng salita ng Diyos, no? Ito ang sinabi niya, no? Upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo, no? So, ibig sabihin, no, na sila Teofilo at ang mga kasama niya, hindi pa nila lubos na nauunawaan yung kasulatan. Hindi pa nila lubos na nauunawaan kung ano yung nangyari kay Yahusha, kung sino yung mga sino si John the Baptist, sino yung mga kung ano nangyari nung pasimulan. So, ibig sabihin mga kapatid, no, kung nawala silang kaalaman doon, hindi naman sa wala, na hindi nila lubos na nauunawaan. Ibig sabihin, sign yun ng pagiging Gentile. No? At yung mga group of audience niya, ina-expect niya, no? Kaya detalyado lahat ng bagay is ah, tayo, ikaw, no? Tayong lahat ng mga Gentile dati. Dati kasi Gentile pa tayo, no? Hindi pa natin naunawaan yung salita ng Diyos. Kaya yan mga kapatid, no? So, nakita natin, no? Napatunayan ba natin si Lucas yung sumulat ng Acts? Yes. Yes, si Lucas din po yung sumulat ng Acts. Si Lucas ba ay isang Gentile? Yes. Siya ba ay disipulo ni Paul? Yes. Actually, meron ng study, no? Na yung mga sulat ni Paul, ah, kasama si Lucas yung nagsulat din yan, no? Sa mga sulat ni Paul. Pero hindi ko na iiyaano yan. Kasi dadaan din naman tayo. Pag sinabi natin kasing Acts, yan yung stepping stone natin papunta dun sa Romans, dun sa Colossians, yung mga sulat na ni Pablo, mga kapatid. No? Tuloy natin. Okay na po tayo dun sa introduction natin, mga kapatid. No? So at least alam natin. No? Hindi ko lang po kilala kung sino si Teofilo. Hindi ko kasi, parang kasi hindi siya siguro malalim pa na pag-aaral kung sino siya, no? Pero I believe, no, na nais ni Lucas na bahagian ng magandang balita yung mga taga doon sa mga kasamahan ni Teofilo. Nais niyang abutin, no, sila Teofilo. Pupurihin ng Diyos sa tayo magsimula ng mga kapatid. No? Tuloy natin, no? Sabi dito, hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Sabi sabihin, no, nagsasalaysay si Lucas ng mga pangyayari, no, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. I believe meron ako ditong nakita natin yun dito sa Lucas 24. Yan. Kasi kasunod lang to magkasunod lang to eh. Dito yun sa huli. Yan, no. Ang pag-akyat ni Yahushua sa langit, no. Sabi niya diyan, sinulat daw lahat ng ito hanggang sa araw na siya umakyat doon sa langit. So, ang tanong, no, is it really necessary kay Yahushua na umakyat sa langit? Na bumalik sa kanyang ama? Kailangan ba niyang gawin yun, mga kapatid? Yes. Kailangan niyang gawin yun. Bakit kaya? No? Bakit kaya? Kasi meron siyang gagawing isang importanteng task doon sa langit. Ano kaya yung dapat niyang gawin? Basahin natin sa Hebrews 9, verse 11 to 14. Sabi dito mga kapatid, no? Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari na mabubuting bagay ay narito na. So si Kristo pala ang ating pinakapunong pari, si Yahushua. Pag sinabing punong pari, ang punong pari ay naglilingkod sa isang templo. No? Ibig sabihin, kung walang templo, walang gagawin ng punong pari. Pero kung may punong pari, dapat meron din templo. Saan kaya siya naglilingkod na templo? Sabi dito, at siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila. Walang katulad, hindi gawa ng tao.
Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang siyang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang kanyang sariling dugo. Upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Yan, no, mga kapatid, no? Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang uminiwisik ng mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. So dito makikita natin, no, na si Yahushua, kaya panas na umakyat ng langit dahil may gagawin siya. Ano yung gagawin niya? Kailangan niyang ialay o ihandog ang kanyang sarili. At kailangan niya tayong linisin sa ating mga kasalanan. Saan? Doon sa kabanal, sa dakong kabanal-banalan. So, ibig sabihin sa langit, mga kapatid, no, meron palang templo. At doon sa templo na yun, doon siya pumasok, no? Hindi sa templong gawa ng tao, kundi sa templong ginawa ng Diyos, doon sa langit, no? At doon inihandog niya ang kanyang sarili, yung katawan niya na nabayubay, no? At yung dugo na tumagas sa kanya na naglinis sa ating mga kasalanan, yun yung iwinisik niya doon sa kabanal-banalan, no? Yung mga punong pare kasi dati, mga kapatid, no? Para mapatawad ang Israel, pumapasok sila isang beses, isang taon sa kabanal-banalan, sa dakong kabanal-banalan, no? Sa tabernakulo. Anong ginagawa nila doon, no? Ah, nagdadala sila ng handog, no? Ng dugo na iwiniwisik nila doon sa Ark of Covenant. Yung Ark of Covenant kasi na yun, mga kapatid, yun ang sumisimbolo sa throne, sa trono ng Diyos. Kaya kabanal-banalan yun, no? Pag pumasok ka doon na parang gusto mo nang makita yun, sumilip ka doon, no? Mamamatay ka, no? Bakit? Dahil kabanal-banalang dako yun. Punong pari lang ang pwedeng pumasok doon, no? Sa langit, meron din palang ganun, mga kapatid, no? At punong pari lang yung pwedeng pumasok, no? So, sa paanong paraan nakapasok si Yahushua? Dahil siya ang ating pinakapunong pari na. Hindi na mga Levita, no? Hindi na mga Levita. Kasi kung sa lupa, meron ng punong paring nag-exist, mga Levites. Pero doon sa langit, no, napapasukin niya, siya yung pinakapunong pari doon. Siya yung maghahandog. Hindi kambing, hindi dugo ng toro, no, kundi kanyang sarili ang ihahandog niya. Isang beses lang yon, no, habang buhay na yon. Hindi taon-taon, hindi na kailangan taon-taon, no, habang buhay na yon, no. So, ibig sabihin, no, doon sa langit, hindi na siya naghahandog ng toro o ng kung anong animals o hayop ng ihahandog niya doon, no? Kasi nga, minsan lang siyang pumasok doon para maghandog. So, yun pala yung ginawa niya, no? Kaya siya kailangan umakyat doon sa langit. Yun pala yung gagawin niya, no? Basahin din natin dito sa Hebrews 9:24. Sabi niya dito, mga kapatid. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. So tama pala yung sinasabi natin kanina, no? Yung palang tabernakulo dito sa lupa o templo na meron sa Jerusalem noon ay larawan lamang ng tunay na sambahan doon sa langit. Sabihin, no? Ano lang yun? Parang replica lang. Replica, kopya lang na kung anong meron sa langit, yung templo dito sa lupa, no? At doon siya sa langit pumasok, no? At ito yung isa sa katibayan, mga kapatid, na nakikita ko, na hindi maaaring maging
ang anak ay yung ama na din. Bakit? Kasi yung anak pumasok dun upang iharap yung sarili niya sa ama. Yan 'no. Pumasok siya dun para ihandog yung sarili niya sa Diyos, mga kapatid 'no. Ibig sabihin 'no, magkaiba siya at magkaiba yung Diyos. Ang nonsense naman kung wala siyang connect, kung ihahandog mo yung sarili mo para sa iyong sarili, kapatid 'no. Kaya yun po yung isa sa nakikita po natin 'no, na hindi siya magko-connect talaga. So, ibig sabihin nun, pinrepresenta niya yung sarili niya sa Ama para iligtas tayo para mapatawad tayo, para maghandog para sa atin, para tayo ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Alright 'no. So, medyo ano na yan, medyo mahirap ng unawain yun kapatid 'no. Pero hopefully masundan po ninyo yung libro ng Hebrews. Alright. Tutuloy po tayo mga kapatid 'no. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. We know naman 'no, na yung Holy Spirit naman talaga is, ah, iniwan talaga ng ating Panginoon para turuan yung mga apostol 'no. Same thing na sinabi niya dito ah, sa John 14:26 'no. Sabi niya diyan, "Ngunit ang patnubay at Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyong lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo." Sabi niya dito, sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay 'no, nagpakita siya sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan, ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. So, ibig sabihin 'no, nung siya ay nabuhay, 40 days pa siya bago siya talagang umakyat ng ascension 'no, upang patunayan, magpatotoo na ano, para meron siyang saksi na siya talaga ay nabuhay 'no. Kasi kung hindi niya gagawin yun mga kapatid 'no, sabihin na natin nabuhay siya ta's bigla siyang umakyat na lang sa langit, hindi siya bumalik 'no, walang saksi na siya ay nabuhay 'no, walang magpapatotoo na siya ay nabuhay. Kaya kailangan niyang magpatotoo. Actually mababasa natin yun sa ano, sa Luke, kung gusto niyo pong mabasa yun 'no, sa Luke 24, ayan. Yan yung ano, yun yung pagsasalaysay ni Lucas 'no, about doon sa mga pangyayari nun. Same thing with with John 20, sa John 20. Ayan 'no, muling pagkabuhay 'no. At gusto ko sanang i-share sa inyo yung ano, yung, interesanteng parte dito, nung ayan 'no, nung nabuhay kasi si Yahushua mga kapatid 'no, ah, magtatakip magbubukang liwayway 'no, matatapos na yung Sabat. Doon nila natagpuan si Yahushua na, dun nila nalaman na buhay na siya mga kapatid 'no. Kasi nga 'pag Sabat kasi nagpapahinga sila. So ibig sabihin, hindi sila pupunta doon ng araw ng Sabat. Pupunta sila doon ng matatapos na yung Sabat. Siyempre matatapos na nga, So magagawa na nila yung work nila na, ah, ang nais nilang gawin nun alam ko is lagyan ng pabango yung katawan dapat ng ating Panginoon 'no. Lagyan ng mga spices 'no, yung katawan ng ating Panginoon. Pero nung pagpunta nila doon, nag-resurrect na at dalawang anghel na lang yung nakita nila dun mga kapatid 'no. At dito makikita natin 'no, na nagpakita si Yahushua kay Maria Magdalena mga kapatid 'no, ayan. So dito, sabi niya dito sa 17 'no, sabi ni Yahushua, "Wag mo akong hawakan
sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama, sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, naaakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. So dito, ah, meron lang akong interesanteng bagay na nakita dito. Kasi dito, nakalagay dito, "Wag mo akong hawakan." 'No? Hindi nagpapahawak ang ating Panginoon kay, kay Maria Magdalena 'no? Pero ah, after ng isang linggo 'no, ayan 'no, sabi dito 'no, sabi niya dito ni Tomas 'no, "Hindi ako maniniwala, hindi ko nakikita ang butas at pako sa kanyang mga kamay, hangga't hindi ko na ilalagay ang aking mga daliri 'no." Makalipas ang isang linggo, nung nagkatipon sila, nagpakita si Yahushua 'no, at pinahawak niya yung kanyang kamay kay Tomas. So dito makikita natin 'no, bakit kay Maria hindi niya pinahawak, pero bakit kay Tomas, bakit kay Maria 'no, sinabi niya, "Wag mo akong hawakan." Pero bakit kay Tomas, nagpahawak siya, mga kapatid 'no. Gano'n kasi ako pagka nagbabasa ng ano, ng scripture. Ano tawag dun, may mga question na gusto kong makakuha ng sagot ba. Sa tingin niyo po 'no, bakit nung si Maria nung, hahawakan na niya yung ating Panginoon 'no, yung, ah, hahawakan nga, bakit sinabi niya ganito 'no, "Wag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama." Pero nung after isang linggo kay Tomas, pinahawak niya para maniwala si Tomas na talagang siya yung Kristo na nabuhay namang muli 'no. Actually yung nakita ko diyan mga kapatid 'no, is pagka binasa natin yung, ah, m John, tingnan natin John 20:17 'no. 'Pag binasa natin yan sa NKJV, nakalagay diyan is, "Do not cling to me," mga kapatid 'no. 'Pag binasa natin yan sa interlinear, ano ba ibig sabihin ng cling? Hold, yan nakalagay diyan 'no. Fasten, hold, touch, no carnally 'no. Pagka sinearch natin yung cling, hold on tightly to, ang ibig sabihin ng cling. So ibig sabihin 'no, ah, nagpapahawak naman pala ang ating Panginoon 'no, ngayon ko lang din 'to nalaman 'no. Pero kaya niya sinabi na, "Do not cling unto me," kay Maria mga kapatid 'no, sapagkat si Maria nung makita siya is hinawakan siya ng mahigpit. Ano 'no, kung paano pagkakahawak mga kapatid 'no, kung niyakap ba niya si Yahushua o ano. Pero ang nakikita ko lang dun mga kapatid 'no, kasi nga si Maria sila yung nagdadalamhati nang mamatay nga si Yahushua 'di ba? Eh, nung nakiramdam na buhay na, aba, ayan sumigaw siya oh, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro, sumigaw siya. So ibig sabihin, nasa emotion siya nung panahon na yun 'no, at, pumunta siya, nilapitan niya si Yahushua at hinawakan niya ng mahigpit. Cling, hold unto me 'no, or niyakap niya. Usually naman pagka meron kang ano, meron kang, for example na lang 'no, meron kang kapatid namatay 'no, ta's after 3 days nakita mo nabuhay, anong gagawin mo, kapatid? Ako ako mapapaano ako Diyos ko po, kapatid ko, ta's hahawakan ko, yayakapin ko mga kapatid. So gano'n yung naging ano ni Maria. Kaya kaya sinabi ni Yahushua na ano, na "Do not cling unto me." Dito kasi sa Tagalog, "Wag mo kong hawakan," 'no? Pero ang ibig sabihin ng cling, "Wag mo kong hawakan ng mahigpit." Parang gano'n, 'no? "Wag mo kong parang ganito, wag mo kong yakapin." Meron pa siyang importanteng gagawin. Ano ba yung importante niyang gagawin, 'no? Kailangan niyang
puntahan yung mga apostol. Kaya nga sabi niya 'no, "Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa langit. Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at sa aking Diyos at inyong Diyos," 'no. And after nun, nagpakita siya sa mga apostol pero wala doon si Tomas. After ng isang linggo, ayan, after ng isang linggo, nagpakita naman makalipas ng isang linggo, sa pagkakatipon ng mga apostol, nagpakita siya kasama si Tomas. Ta's yun pinahawak na niya yung yung kanyang kamay. So yun pala yung sagot doon 'no. Naghahanap kasi ako 'pag meron kasi akong 'pag meron akong gustong malaman mga kapatid, talagang hinahanap ko 'to. So yun pala yung reason 'no. Iniisip kasi ng iba contradiction. Bakit kay Maria di siya nagpahawak, bakit kay Tomas nagpahawak siya? So, sabihin na contradiction 'yan. Hindi pala contradiction 'yun 'no. Ang gusto ni Yahushua is i-let go siya. I-let go mo ko. Sa halip pumunta ka dun sa mga kapatid at sabihin mo, aakyat ako sa Ama at inyong Ama, gano'n pala ibig niyang sabihin, mga kapatid. So, hindi pala siya dahil sa ayaw niya ng magpahawak 'no. So, tuloy natin mga kapatid 'no. Saan na ba siya? Nagtungo sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo." 'No? So gaya nga ng ng sulat ni Lucas, sabi sa Luke 24:49, "Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hangga't hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit." Sabi dito mga kapatid 'no, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal ay babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Same thing na sinabi ni Yahushua 'no, nung kausap niya si Nicodemo. Ano ba sabi niya dito sa John 3:5? Sagot naman ni Yahushua, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya nakakapasok sa kaharian ng Diyos." So, kailangan pala nating maipanganak sa tubig at sa Espiritu. Immersion, ang ibig sabihin nun 'no, immerse, ibig sabihin ng immerse, sa tubig. Sa tubig yung una, sa tubig yung una 'di ba? Tas after nun, yung Espiritu na yung mag-i-immerse sa atin o magbabautismo sa atin mga kapatid. So dito may tanong ako 'no, ah, ayan pag-akyat, sabi dito, nang magkatipon si Yahushua at ang mga alagad, nagtanong sila kay Yahushua, "Panginoon, itatatag na po ba ninyo ang kaharian ng Israel?" Sumagot si Yahushua, "Ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon." 'No? So dito pala mga kapatid 'no, directly siyang, ah, nagko-connect 'no dito sa ano bang verse yun 'no? Ayan 'no, basahin natin dito sa Matthew 24:36 'no, ano sabi diyan? "Walang ibang nakakaalam, kahit yung mga angel sa langit, kahit yung anak mismo," kahit si Yahushua mismo hindi daw niya alam 'no, "kundi ang Ama lamang sa langit, yung nakakaalam kung kailan darating 'no, yung panahon ng ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon." So ibig sabihin 'no, tama yung sinasabi ni Yahushua dito. Tignan natin dito sa sa medyo, ah, luma 'no, na version 'no. Sabi dito,
At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So meron siyang sariling kapamahalaan ng Ama na hindi niya ibinibigay sa iba kahit mismo sa anak, no? Kahit sa mismo sa buktong niyang anak, hindi niya ibinibigay ito. At inirerespeto yun ng kanyang anak. Kaya nga sabi niya, wag niyo hindi niyo kailangan malaman yun kasi nasa otoridad na yun ng Ama kung kailan niya gustong gawin yung mga bagay-bagay. Ayan. Sabi dito, wait lang po mga kapatid. Yan. Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Yan sinabi niya dyan, no? Sabi niya dito, sila raw yung magiging saksi pagbaba, no, sa pagbaba ng Espiritu Santo. Sinabi rin naman yun sa ano sa kasulatan, no, na sila nga yung saksi. Sabi sa Acts 5:32 mga kapatid, no, saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. So, ibig sabihin mga kapatid, no, na yung mga apostle is yung mga saksi. Kalakip nila yung Espiritu Santo, no, na kaya sila naging saksi. At pagkasabi nito, si Yahushua inakyat sa langit habang ang mga alagad din nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Parang obvious naman kung bakit sila nakatingin sa langit, no? At nakatayo doon. Sabi dito, itong si Yahushua na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pagkaakyat niya. So dito, meron ng talinghagang sinasabi, kapahayagan, na sinasabi yung mga yung mga angel, no? Dalawang lalaki, angel 'yan kasi kasama niyang umaakyat no. Na kung paano daw siya aakyat na nakikita nila na natatakpan ng ulap, gano'n din daw siya babalik. Gano'n pa talaga yung mangyayari, no? Yes, mga kapatid, no? Sa ganitong paraan kasi nangyari yun, no? Ay, ba't ba nawawala ako dito? Ayan, malapit na pala tayo matapos. Dito sa Luke 24:50-51. Ito yung ito yung umakyat na siya. Sabi dito, pagkatapos ng mga ito, sila'y isinama ni Yahushua sa labas ng lungsod. Pagdating sa Bethania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. Habang binabasbasan niya sila, siya'y umaalis at dinala paakyat sa langit. No? Yun pala yung nakita nila. So ang tanong, no, sabi doon, ang talinghaga doon, no, kung paano siya nakita ng mga apostol na ah, inaakyat sa langit, no, sa mga ulap, ganoon din daw siya bababa. Which is, nakita na yun ng, ng mga propeta, no? Kung babasahin natin dito sa Daniel 7:13-14, ganito ang sinasabi mga kapatid, no? Ito, pangitain to kay, propetang Daniel. Sabi dito, patuloy ang aking pangitain. Ito nakita ko sa alapaap sa langit ang isang parang tao. Sabi niya, sa alapaap daw sa langit, no? Sa mga ulap, may sabihin yun. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman at binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, ng kaharian, upang paglingkuran siya ng lahat ng mga tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Obviously, yung nakita niya dito is yung anak ng tao. Ang anak ng taong tinutukoy diyan is si Kristo.
no? So si Daniel, pinakita na sa kanya ah, kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Same thing na pinakita din kay John, no? Mababasa natin dito sa Revelation 1:7. Yung revelation kay John. Sabi dito mga kapatid, no? Hmm. Tignan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ang mga tumusok sa kanya. Tumusok lang. Ba't tumusok yung ano diyan? Ibig sabihin diyan, alam ko na nanagsiulo sa kanya. Ibig sabihin yung nagsugat ba, no? Kasi nung mamamatay na si Yahushua, 'di ba, tinusok siya sa tagliran at pinako din siya, hinampasan pa siya. So, ibig sabihin, makikita daw siya nung mga yun, no? At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. So, ibig sabihin nito, yung mga ah, nagsiulos sa kanya, ibig sabihin niya, yung mga angkan, no, ng mga Romans. Pag sinabi kasi na, obviously naman, hindi naman nila inabot yan, mga kapatid mo. Yung tumusok sa kanya. Hindi niya aabutin yung revelation na yan. Sa future pa kasi yan eh. So, sino yung makakakita sa kanya? Yung mga angkan nun, no? Ng Roman na yan, no? Same thing kay David. Sabi kasi sa kasulatan, si David daw, ang kanyang trono ay hindi magwawakas. Eh wala na si David. Nasaan si David ngayon? Mga kapatid. Hindi pa siya binubuhay ng Diyos. No? Nandun pa siya sa Sheol, kung saan man siya ngayon, mga kapatid, no? Ibig sabihin, sa paanong paraan hindi magwawakas yung trono ni David? Sa pamamagitan ng kanyang mga anak, no? Sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, sa mga anak niya, manggagaling yung mga magiging hari na magmamana ng trono niya. So, hindi nga magwawakas ang trono niya. So, ganun po yun, mga kapatid, no? Pag nagsalita ang Diyos, futuristic kasi ang Diyos eh, pag nagsalita eh, no? Nakikita, gano'n kasi yung ano, no, nung mahirap nating unawain ang salita ng Diyos. Kasi nga ang Diyos, nakikita yung past, nakikita yung present, nakikita din yung future. So kapag nagsalita siya, pwede siyang tumutukoy sa future kasi alam niya yung future eh, nakakita niya yun eh. Kapag sinabi dito na ano, na for example, ah, kunyari sinabi sa akin, pinangakuan ako ng Diyos, no, na ah, lahat na ikaw ay magiging guro habang buhay. O kaya si Sister Flor, no? Flor, ikaw ay magiging guro forevermore, no? Eh, forevermore, hindi na mabubuhay si Sister Flor, no? Pero yung mga anak niya, ibig sabihin, mamanahin yung ganong karunungan na meron siya. At mapagpapatuloy yung pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Kaya nga kapag, ang pinaka, ano eh, ang pinakasumpa, alam niyo po ba sa noon, no? Kahit naman ngayon sumpa pa din 'no, na maituturing. Ang pinakamasakit na sumpa na magkaroon ng isang tao 'no, hindi sakit. Alam niyo po kung ano? Yun yung mawalan ng kakayahang magkaroon ng anak. Ibig sabihin kasi nun, yung lahi nila mapuputol na dun sa kanya 'no. Yun ang ibig sabihin nun 'no. So ibig sabihin ng pagka pinutol na ng Diyos yung lahi niyo, yun na yung end 'no, ng generation ninyo. Kaya nga hindi ko maintindihan 'no. Ang diablo kasi ano, eh, siya yung pumuputol 'no, dun sa ano, eh, sa generation. Bakit? Eh, pinag-iisa niya yung makaparehas na ano, eh, na lalaki, parehas na babae. Paano mapapadami yun kapatid? Parehas lalaki. Kaya nga we are in the cursed generation, 'no? We are in the cursed generation 'no. Generation na mahirap na magpadami. Kasi parang Sodoma at Gomorrah, lalaki sa lalaki, babae sa babae.
Tas pagka nagkaanak, gustong i-abort, mga kapatid 'no. So, paano dadamay talaga. Ang diablo talaga mga kapatid, ano talaga 'yan, naparito talaga 'yan upang pumatay 'no, manlinlang, makapagnakaw. So 'yun mga kapatid 'no, ah, so nakita ni John, nakita ni John na din. So gano'n pala 'no, ibig sabihin kung paano siya umakyat, pabalik dun sa dagat, gano'n din siya daw bababa. Kaya according din dun sa nakita natin. Meron ding isang verse, gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid, na bumaba din siya. Literally nakita na ni John na nangyari. Ah, ah, hindi yata yun. Ano ko revelation yun, eh. Ayan, Revelation 14:14. Basahin natin sa Revelation 14:14. Sabi dito, tumingin uli ako at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao na may suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. No? So, ito na yung manifestation no, ng pagbaba ng ating Panginoon. Nakaupo siya sa puting ulap. Hindi ko ma-imagine kung ano yung itsura niya doon mga kapatid. No? Pero let's see na lang pag dumating na yung araw na yun. Let's see na lang. Ayan, no? So dito, yung last dito, no, mga kapatid, ay yung pumalit daw kay Judas. Kasi alam naman natin si Judas kasi siya ay nagkasala nga, no? At siya ay nagpakamatay. Siya ay namatay. So, ibig sabihin, nalagasan ng 12 disciple. Pag nalagasan ng 12 disciple, may kailangan pumalit doon sa office niya. Ano ba yung office niya, mga kapatid, na iniwan niya? Siya ay isang treasurer, no? Yun yung office niya. Kailangan pumalit doon, may kailangan pumalit doon. At dito, pinili nila kung sino yung papalit doon, no? Mahalaga ba? Ito meron akong question sa bawat isa, no? Mahalaga ba na mabuo ulit yung 12? Pwede namang 11 na lang sila eh, no? Bakit pa nila kailangan pumili ng isa para maging 12 ulit? Pwede naman saluhin na lang ni Matthew. Total, magaling naman siya mag-math. Matthew, di ba? Mag-math, di ba? Tax collector siya eh, no? Pwede na naman, di ba pwede naman ganun, saluhin na lang ni Matthew. Pero ba't kailangan nilang punan yung lugar ni Judas? Alam niyo po kung bakit? Kasi yung 12 disciples ano, yun ang pundasyon ng New Jerusalem. Basahin natin dito sa Revelation, no? Sigurado ako dito eh. Tingnan natin kung mayroong verse. Yan, no? Sa Revelation 21:14, sabi dito mga kapatid, no? Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon at nakasulat sa mga ito ang mga pangalan ng 12 apostol ng Cordero. Ba't kaya nila inantay si Pablo, no? Ba't kaya hindi nila inantay? Kasi apostol din naman si Pablo, eh. No? Pero ang tanong, no? Si Pablo ba kasama dyan sa pundasyon na yan? Sa tingin nyo? Kasi kung kasama si Pablo, kasi may pumalit na kay Judas, ibig sabihin,
Dito sa 12 pundasyon na yan, hindi nakasama si Judas. No? Si Judas, si Judas, hindi na siya kasama diyan kasi napalitan na siya eh. So yung isang nakalagay na diyan si Matias. So ang tanong, kung idadagdag natin si Pablo, saan kaya siya nakalagay diyan? So wala. Hindi kasama si Pablo diyan sa 12 pundasyon mga kapatid. No? So iba yung pagkatawag pala kay Pablo. Hindi dahil sa siya yung magiging pundasyon no ng New Jerusalem. Iba yung calling lang niya, no. Hindi ko sinasabi na mali yung kanyang calling. Ibig sabihin lang, iba yung calling niya. Yung calling niya kasi dun sa mga ano talaga eh, sa mga Gentile na talaga, mga kapatid. No? Binigyan ko lang kayo ng idea kasi kung susumahin natin, kung i-add natin si Pablo as apostol, 13 na kasi sila, no? Pero 12 lang kasi yung nakalagay doon. So, ibig sabihin, hindi kasama doon si Pablo, mga kapatid. No? Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Bakit kaya sila nagbalik sa Jerusalem? Sa tingin ninyo? Bakit sila nagbalik sa Jerusalem? Yung mga apostol. Kasi galing daw sila sa ano eh, bundok ng mga Olibo eh. Bakit nila kailangan bumalik? Alam niyo po kung bakit? Dahil paparating na ang Pentecostes. Feast of the Pentecost. Feast of the Weeks. Alam niyo po ba, no, according sa kautusan, 3 beses kailangang magpakita o pumunta ng Jerusalem ang Israel, no, para ipagdiwang ang 3 feast. Ano ba yung mga feast na yon, mga kapatid, no? Ibig sabihin ng ano, ng Jerusalem, sa Jerusalem, bakit nila kailangan pumunta ng Jerusalem? Kasi nga mga kapatid, yung templo ng Diyos kasi nandun sa Jerusalem. Yung Jerusalem, hindi yun yung kabuuan ng Israel. Maliit na parte lamang yan ng Israel, yung Jerusalem. Diyan lang na ano, diyan lang nakalagay yung templo. Kaya kailangan nilang pumunta diyan para i-celebrate yung ano, yung mga feast, 3 feast na 'yan, no, na mahalaga. At syempre, sa iba't ibang lugar, malalayo 'yun. Dito nga ano eh, halos 1 kilometro ang layo eh sa lungsod nung ano, nung bundok ng mga Olibo na nilakbay nila. Tingnan nga natin para mabigyan natin ng justice, no? Ano ba yung 3 yun? Basahin natin sa Exodus 34, verse 22 to 25. Sabi dito mga kapatid, no? Ipagdiwang ninyo ang pista ng mga sanglinggo o tinatawag to sa English na Feast of the Weeks na ang tawag naman sa bagong tipan ay Pentecost. Pentecost po yung Feast of the Weeks. Sabi dito, ang unang pag-aani ng trigo. Gayon din ang pista ng mga tolda o tinatawag natin ngayon na Feast of Tabernacles. So meron na tayong dalawa, Feast of the Weeks, Feast of Tabernacles, o Pentecost, tsaka Feast of Tabernacle. Tuwing matatapos yung taon daw yun, sineselebrate. No? 3 beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na nakaharap sa akin, no? Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Paskuwa, pangatlo. Ano yung yung pista ng Paskuwa? Passover. Passover. So yung 3 yun, no? Passover. Sa Passover kasi, ano na yun eh, hindi na tayo kumakain ng may pampaalsang tinapay. Kaya nga, no, sa communion, di ba pag communion, yung kinakain yung ostya, wala kasi pampaalsa yun eh. Tapos, yung grapes, no, sumisimbolo dun sa dugo. No? Ganun din sa Passover, no? Ganun din natin sineselebrate yung Passover. Yung nga lang ito, nasa tama tayong date ng Passover kung kailan siya sinagawa ni Kristo.
Sabihin, yung Passover na ginaganap natin, mga kapatid, ay mahalaga yun. Kasi isa yun sa tatlong mahalagang kapistahan. Gano'n siya kahalaga? Kailangan lang naman nilang pumunta sa Jerusalem para i-celebrate yun. 3 beses sa isang taon. Bakit 3 beses? Kasi tatlong feast, mga kapatid. Alright? So, dun ang galing, no? Kaya pala kailangan nilang maglakbay. Kailangan nilang maglakbay. Si Pablo din, kailangan niya maglakbay, no? Actually, nung si Pablo, ginaganap niya itong Feast of, ano to eh, Pentecost, mga kapatid. Sabi niya dito, ito ba yun? Sabi niya dito sa Acts 20 verse 16, no? Kaya natin sineselebrate yung mga feast kasi sineselebrate yan ni Pablo. Sabi dito, ipinasya ni Pablo ng pasa ng Efeso upang huwag siyang maantala sa Asya sapagkat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Ibig sabihin mga kapatid, no, na nais niya no, bilang parte ng kanyang custom, kaugalian, na utos din naman ng Diyos na kailangan siyang maparoon sa Jerusalem no, sa araw ng Pentecostes. Kaya siya naglalakbay doon. So yun pala yung dahilan kaya siya naglalakbay. No? Kaya sila naglalakbay sa, at sabi dito, saan ba yun? Ayan, 1 kilometro sa lungsod. No? Sabi dito, pagdating, ano oras na ba? 9:45, natatapos na. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alipeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. No? Ibang Judas to, mga kapatid. Ha? Anak to ni Santiago. Ayan. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ng mga babae at si Maria na ina ni Yahusha, gayon din ang mga kapatid ni Yahusha. Parang may kulang dito, mga kapatid. No? Ah, basahin nga natin sa ano ba yan, 12? Basahin nga natin dito sa 12, 12, 12. Ito, ito yung kulang, no? Nang magkagayon na nagbalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng Olivo na malapit sa Jerusalem, na isang araw na Sabat na nakarain, no? Sabihin, mga kapatid, no, naglakbay sila nung Sabat. Naglakbay sila nung Sabat. Ganun ba yun talaga? Tingnan natin, no? Tapos, tingnan natin sa NKJV. Chat natin, mga kapatid, no? Kung ganun nga talaga yung pagkakasabi niyan. Ayan, no, sabi dito, a Sabbath day's journey. Yung journey nila, Sabat. So, bakit sila nag-journey ng Sabat, no? Kailan ba ginaganap ang Pentecostes? Actually, ginaganap siya after ng Sabat. Dapat, no? Kasi after neto kinabukasan, doon nila natanggap yung Spirit eh, yung Holy Spirit. So dito, naglakbay sila ng isang buong Sabat. Ganun kalayo yung kanilang ibig sabihin, almost 1 day. Ganun kalayo yung kanilang nilakad, no? Sabi diyan, at doon, pagdating nila ng Jerusalem, pumunta sila doon sa upper room na nandoon yung mga apostol na nagkakatipon. At sila ay nagdarasal at sila ay according to prayer and supplication. No? Sa, gaya ng araw ng Sabat kasi, di ba?
Nung dumating sila nung araw ng Sabat, siyempre naggawain sila. Nag-prayer sila, nag-supplication sila, no? Tapos sila ng pagtitipon. Nagtitipon 'to kasi si Peter, James, Matthew, tsaka yung mga kasama niya, 'di ba? Nagkatipon. Alright. Ayan, no? Sabi dito, and in those days, dito na sa Tagalog, no? At sila'y nasipasok sa bayan at nagsiakyat sila sa silid sa itaas. Yan. Na, na kinatitirahan nila. Ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe Tomas. Yan. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nagkakais sa panalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Yahusha, at pati ang kapatid niya. At nang araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi at nagtitipon ang karamihang mga tao na may 120. So ang dami pala nila no, na nandoon na nagkakatipon, 120. Mga kapatid, kinakailangang matupad ng kasulatan na ang una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Yahusha. Sapagkat siya'y ibinilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampalasan. No? Medyo mahirap intindihin, no? Yung bibitag na lang. Sa 18. Sa 18 na tayo, no? Tapos na tayo. Yan. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Grabe, no? Nabalita iyon sa buong Jerusalem, kaya't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika na ang kahulugan ay bukid ng dugo. So mababasa din naman natin no, kung paano namatay si Judas dito sa Matthew 27, verse 3 to 10. Sabi dito mga kapatid, no? Ito yung namatay na si Judas. Sabi dito, nang malaman ng taksi na si Judas na si Yahusha ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari ang mga pinuno at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak, 30 shekels, no? Sabi dito. Sinabi niya, nagkasala ako, pinagkanuno ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Sabi ng mga, ano, ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon siya'y nagbigti. Sabi dito, pinunot ng mga punong pari ang mga pirasong pilak. Sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo sapagkat bayan ito sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila na ang salaping iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayo upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon hanggang ngayon, ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo. So yun pala mga kapatid mo. Konektado pala no. Yung sinabi, ah yung nangyayari sa Acts 1 doon sa nangyari kay Judas. So yung perang kanyang kinita ay ibinili ng lupa para para maging libingan nila. Libingan niya, no? At libingan ng iba pang mga dayuhan, no? Kaya ang tawag doon ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag niyang tirahan. Huwag niyang tirahan ng ninuman. Gampanan ng iba ang kanyang tungkulin, no? Mababasa natin yan sa Psalm 69:25. I-list nyo na lang po, no? Para matapos na po tayo. Psalm 69:25,
Mga kampo nila sana ay iwanan at walang matira na isa mang mabuhay. Sa Psalm 109:8 naman, yung kanina, no, na ang dapat paikliin tinataglay niyang buhay, kuhain ng ibang tao, maging kanyang katungkulan. So doon nabuo yung desisyon nila, no, na dahil din doon sa mga sulat, according sa spirit na meron sila, ay kailangan mapalitan talaga si Judas at yung office na iniwan niya. Kaya't dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Yahushua. Kailangan siyang isa sa mga kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Yahushua. Mula ng bautismohan ni Juan si Yahushua hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. So hindi pala qualified si Pablo na maging 12 apostle. Kasi yung requirement, no, is kailangan daw kasama na nila noong panahon ng Panginoong Yahushua. Mula nung bautismohan ni Juan si Yahushua. Ibig sabihin, from the start, kailangan nandun na yung papalit. Para syempre, alam nyo kasi, no, yung 12 disciples kasi mga saksi. So kung yung papalit sa kanya is hindi nakadaupang palad, medyo Tagalog yun, ah. Kung hindi na nakasama si Yahushua, hindi siya tatawagin saksi. So kailangan yung papalit doon kay Judas, saksi din. No? Kaya't iminungkahi nila ang dalawang lalaki na si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala sa pangalang Justo. Familiar to, no? Familiar to. Kanina, sa, saan nga ba yun? Sa Colossians. Colossians 4. Colossians 4 verse 11, no? 10 to 11, no? Yun pala, doon kaya pala may Justo doon. Hindi lang siya napili, pero yun naman ibig sabihin nun pala na kaya siya hindi napili dahil hindi siya karapat-dapat, no? Kasi naging tagasunod din siya. Alright, no? Pero ito, ang nangyari kasi nun, ganito eh. Panginoon, alam namin ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na hindi nakarapat sa kanya. Nung siya'y pumunta doon sa mga Pharisees para ipagkanano. Sabi dito, nagpalabunutan pala sila. Hindi naman pala masama yung palabunutan, mga kapatid. No? Di ko alam kung bakit natin napag-awayan dati yung palabunutan, no? Pero hindi naman pala masama yun. Sabi dito, nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya't siya ay idinagdag sa 11 apostol. So, yung 12 apostle natin ay si Matias na. So, nanalo siya sa palabunutan. No? Siya yung napili. Ang ibang tawag dyan, mga kapatid, sa palabunutan is sa kapalaran. Ipasa kapalaran. Sabihin, yung kapalaran na yung bahalang pumili. No? Parang yung mga pangalan, sige, lagyan nyo dyan, bubunot ako. Parang kay Jonah. Ganon din. Kapatid mo. Ayan. No? So dito, hallelujah, nakita natin, no, na medyo mahaba din, no, ang ating. Ako nangangati na yung aking lalamunan, no, purihin ng Diyos. Pero, at least nabigyan ng linaw yung mga, natin, no, yung mga tanong natin. At susunod, medyo mahaba din yata. Hindi ko lang alam, no? Pero baka tulungan tayo ng ibang kapatid, no? Ayan, mahaba. So baka putulin natin to. Gawin natin ng kada isang ganito lang. Ayan, isang ganyan lang. Ayan, nangaral si Pedro. Ayan. Tignan natin kung paano natin gagawin yan, no? Ang Diyos naman, palaloobin niya. So, doon nakita natin, mga kapatid, no, na kailangan nilang manatili sa Jerusalem. Kailangan nilang manatili upang kanilang makamtan ng pangako ng Diyos na Espiritu Santo. At the same time, kailangan nilang maglakbay papuntang Jerusalem dahil magfi-Feast of Pentecost.
At ang Feast of Pentecost mahalaga, 'no, kaya 'wag nating kaliligtaan 'yun. Nagbigay na po ako mga kapatid 'no ng date kung kailan gaganapin yung mga feast na 'yan at, sikapin natin 'no, ah, hindi naman mali ng ano, gunitain natin yung mga ganyang mga kapistahan mga kapatid. Kasi paano 'yun Brother Gab, sila yung mga apostol yung mga Israelita kailangan pumunta ng Jerusalem, 'no? Ibig sabihin ba tayo din kailangan pumunta ng Jerusalem para i-celebrate yung Pentecost at yung Passover, 'no? Tandaan natin 'no, kaya sila pumupunta dun sa Jerusalem dahil nandun yung templo ng Diyos. Ang tanong, nasaan ba yung templo ng Diyos ngayon? Wala ng templo dun, mga kapatid. Punta kayo Jerusalem ngayon, yung nakatayo dun, templo ng mga Muslim. Kahit i-search nyo pa po, no, templo po ng mga Muslim ang nakatayo doon, no? Doon sa templong tinayuan ng templo ng Diyos. Ganon karumal-dumal na yung lugar na yun, na ano, ng Jerusalem. Templo ng Diyos, Diyosan nilang, si Allah, mga kapatid yun nandoon. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, no, yung mga nagpapanggap na Hudyo, pero sila ay sinagoga ni Satanas, mga kapatid. Isipin nyo na lang, no, kabanal-banalang lugar. Ngayon nakatayo doon templo ng mga Muslim. Diyos-Diyosan, mga kapatid, no. So tunay nga ano, na hindi na doon nakatayo yung templo. Bakit? Dahil tayo na yung templo ng Diyos. Spiritual na templo ng Diyos. Yung katawan mong yan, na ingatan natin mga kapatid mo dahil ito ang templo ng Diyos na buhay. Yung Espiritu ng Diyos na nanahan na sa atin. Yung templong gagawin pa, in the future pa yon, no? Pagbaba ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik, no? Yung ikatlong templo. Pero yung templo natin ngayon, diyan nananahan ngayon ng Diyos. So kung pumupunta doon ng Jerusalem ang mga Israelita dahil sa templo. So ngayon, wala na doon yung templo. Saan pupunta yung mga Israelita? Di ba? So kung ikaw ang templo, hindi mo na kailangan lumayo, mga kapatid. No? We pass over dyan sa bahay nyo dahil nandiyan ang mga templo na. Tayo yung iisang templo, iisang katawan ni Kristo, mga kapatid. So, magse-celebrate tayo ng Passover, Tabernacles, Pentecost, no, sa mga bahay natin dahil nandiyan ang templo. Kung nasan nandun ka, nandun yung templo ng Diyos. Alright, mga kapatid, no? Purihin ng Diyos sa kabutihan niya sa buhay natin. Yun po yung ingatan natin, no? Pag sabi ko ingatan, ah, save natin yung date. Save natin yung date. Ibig sabihin, ah, yung Passover kasi high Sabbath yan. Pag sinabing high Sabbath, mga kapatid, ito yung Sabbath na annual ginagawa. Pagka weekly Sabbath, ito yung ikapitong araw. Ikapitong araw ang weekly Sabbath. Pagka annual Sabbath, no, ito ang yung Sabbath na taon-taon ginagawa. Ang ano nun, feast, no? Feast ang ibig sabihin nun, no? Nakalagay naman doon sa ano ko eh, sa sinend ko po, no? Meron po doon nakalagay kung ano siya, kung high Sabbath ba siya o hindi. Pag high Sabbath siya, ibig sabihin nun, ah, kapahingahan. No? Kung maaari tayo makapag-leave, mas maganda, mas mainam. Dahil yun po talaga yun, yung high Sabbath. Kaya ako po, sisikapin ko makapag-leave. Pero dahil nga nawalan ako ng trabaho, mga kapatid, no? Kaya nga sinabi ko. So, ibig sabihin, no, hindi ko ho alam kung pag nakapaghanap ako ng trabaho, hindi pa ako makakapag-leave. Kasi kakapasok ko pa lang eh. No? Hindi ko alam kung ano yung mangyayari, no? Pero ang Diyos na po yung bahala po. Ang mahalaga, maganap natin itong mga panahon na ito dahil mahalaga po ito. So, yun lamang po. No? Meron po bang mag-ending prayer? Sis Raizel?
Ako. Mr. Bernard. Sige po. Purihin ng Diyos, yun lamang po. At next time na po yung Acts 2, purihin ng Diyos.